Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines na rumoronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Akusasyon ng company VP Sara na edited ang video ng pagbabanta nito kay Pangulong Marcos sinalag ng NBI. Ronda Pilipinas. Libo-libong manggagawa naglungsad ang iba't ibang aktibidad kasabay ng Labor Day. Seguridad sa ilang mga lugar na pinagdarausan ng mga rally, patuloy na minomonitor ng PNP. Ronda Pilipinas. Dating Congressman Mike Defensor kakasuhan na rin ng human trafficking. Ronda Pilipinas. Dating Pangulo ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi, isa sa ilalim na sa house arrest. Ronda Pilipinas. Signal Super Spikers maghihiwalay matapos mag-leave sa PBL. Ronda Pilipinas. Ronnie Alonte kinasuhan ang nagpakalat ng video ng kanilang kasal. Ronda Pilipinas. Pinasweldo ka ng employer mo ng mas mababa sa mandated minimum wage. Alamin ang kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang toxic positivity ay nakakasira ng emotional health? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. At papanganib po na heat index tatama daw sa ilang lugar sa bansa. Kailangan pa bang patunayan to? Alamin mamaya kung factor fake! Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Daryl Justin! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aba, acoustic, oh. Kumagana pa yan, ha? Yan, kakata pa, yan, kumagana. Ito, kala mo may gitara, eh, no? Hoy, Friday po ngayon, mga kababayan! Ngayon po ay Holiday Friday! Kung kayo po ay nakatutok sa aming himpilan simula pa kanina madaling araw, umaalingaw na po ang boses ko 4:30 to 6. Nakausap po natin si Ginoong Carlos Miguel Oñate ng TUCP at mukhang kasama din sa mga minomonitor ngayon itong ginawa nila o sinasagawa po nilang kilos protesta kung saan nagsimula po sila sa may Espanya at tatahakin po nila ilang mga kakalsadaan sa Maynila hanggang makarating sa Mendiola para daw maiparating ang kanilang hinaing sa ating pamahalaan na taasan ang sahod ng taong bayan ng mga manggagawa natin, na mga uring manggagawang araw-araw na lang napapagod, araw-araw ninanakawan, araw-araw nalulugi sa lahat na nangyayari sa ating bayan. Hindi ba totoo? Araw-araw kumakayod, araw-araw dugo, pawis at pagod nararanasan hanggang sa magkasakit. Pagka nagkasakit na, nanakawan. Nanakawan kasi imbis na yung kikitahin nila ay para sa pamilya, sa pagkain, sa kuryente, tubig o kung ano-ano pa, napupunta sa gamot dahil kailangang magpagaling. Mauubos na yung naipon doon. Pag naubos yung ipon doon at gumaling, kayod na naman. Tatrabaho na naman. Pagkatrabaho, magkakasakit na naman. Bukod pa doon, ninanakawan pa in the sense lang. Hindi ko sinasabing pagnanakaw yung ginagawa nun. Yung sense lang na parang imbis na mapunta sa atin, napunta pa sa iba. Napaglaanan pa nila sa iba o inilaan pa nila sa iba
na imbis na masulit nila para sa sarili nila sa kung saan saang unexpected expenses po napupunta ito, again, kung titignan nyo maigi, sa lagay na gusto mangyari ng TUCP na sa kanila nga 200 lang hinihingi nila eh. Pero ang pinag-uusapan ngayon by the month of July, malalaman na ang desisyon doon sa petisyon na gawing 1,200 pesos ang minimum wage ng mga kababayan natin na manggagawa. Dito pa lang po yan sa Metro Manila. O sige, sabihin na nating maibigay. That's good. Paano naman yung mga kababayan natin sa probinsya na hanggang ngayon wala pa rin sa may 500 na siguro yung mga kilalang mga lugar like Cebu, Davao, Iloilo, yung mga yun malamang nasa mga 500, 600 plus. Yung iba pa pong mga rural areas na hindi po pantay-pantay ang kinikita ng ating mga kababayan. Kaya tayo o kaya yung mga kababayan natin sa probinsya ay nagsisiksikan po sa Metro Manila dahil alam nila mas malaki kikitahin nila. Pero kahit na malaki kikitahin nila, lumulobo lahat ng presyo ng bilihin ngayon. Saan napupunta? Sa unexpected expenses. Kaya nasasabi ko, parang nananakawan na naman tayo eh. Kailan kaya mag-a-action na magkakaroon ng hindi band-aid solution, kundi permanenteng solusyon para mas maging masagana at mas maging maganda ang kita ng mga uring manggagawa. Isa po maganda Friday morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakikinig, nakatutok na po kayo sa Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882 Metro Mega Manila, sa DWIZ News TV at sa Aliw Channel 23. Maging sa live streaming po natin. Wala na po tayong DWIZ News FM regional stations. Tayo po ay Metro Mega Manila at ang nationwide natin ay via Aliw Channel 23 at social media. Magandang araw, Pilipinas. Ako po muna inyong kasalo ngayong long weekend holiday Friday sa ngalan po ni Dennis. Ayan, sumakto na. Kanina magsasangalan ako, programa ko. Dennis Antenor Jr. Ako po, si Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nanindigan ng National Bureau of Investigation na NBI na hindi spliced o walang binago sa video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, masusing dumaan sa verifikasyon ang naturang video kaya nakakatiyak ang lahat na authenticated ito base sa kanilang obserbasyon at impormasyon. Ipinunto rin ni Matibag na dahil sa pag-isnab ni VP Sara sa mga pagdinig, hindi nagkaroon ng kaliwanagan hinggil sa naturang video. Sana nga po kung present sana si Vice President Sara o kung sino man yung defective nila doon, paano nilang may point out kung ano yung splice at ilabas nila. Wala naman pong in-splice doon. Ang nangyari lang, pag-splice po, yung sabihin, dinoktor mo na yun or may binago kay. Alam naman natin lahat kung ano pong sinabi ni VP Sara nung siya po ay nag-press conference nung araw na yun. Ang nangyari lamang po dyan, nung ipinisinta po for purposes of time, kung ano lang po yung relevant doon sa testimonya, yun yung ilalagay. Pero meron pong bukabuan na video yan na in-authenticate ng National Bureau of Investigation. Samantala, kinumpirma ng hepe ng NBI na hinihintay na lamang nila ang resolusyon ng Department of Justice o DOJ hinggil sa posibleng criminal charges laban kay VP Sara kaugnay ng nasabing video. Pwede pong i-dismiss ng National Prosecution ng Service ng DOJ yan, may karampatan po ang NBI na mag-file po ng mga motion for reconsideration. Kung yan naman po ay magkaroon ng resolusyon na pumapabor sa ipinasa ng NBI, ang kampo naman po ni Vice President Sara, siya naman po ang pwede mag-motion for reconsideration. At kung matapos po yan, iaakit po sa korte yan by an information. Doon naman didinggin sa korte yung kaso po ng grave threat at ng inciting to sedition. Mahabang proseso po yan. Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag sa pareham ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Seguridad sa Philcoa, Quezon City, masising minomonitor at binabantayan ng QCPD. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. May mga nakaantabay na mga tauhan ng PNP sa bahagi ng Philcoa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bahagi ito ng ginagawang pagbabantay ng pulisya para sa posibleng pagtitipon sa lugar ng mga ralista ngayong Mayo 1. Naglatag na rin ng treatment area at police assistance desk ang QCPD at may nakaantabay na rin na fire truck mula sa Bureau of Fire Protection o BFP. Una nang inayaga ng PNP na aabot sa higit 106,000 na tauhan ang kanilang idineploy sa buong bansa upang tiyakin ang maayos at mapayapang kilos protesta ng iba't ibang grupo ngayong Labor Day. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may tadong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa mga tampok na balita, kakasuhan na rin ang National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor hinggil sa parehong human trafficking case na kinakaharap ng kanyang mag-ina. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, batay sa kanilang investigasyon na pag-alamang may direktang kaugnayan ng dating mambabatas na ni-raid na hotel o sa ni-raid na hotel na pagmamay-ari ng kanyang asawa na sinasabing may nagaganap na sexual exploitation. Inaasang formal na ihahain ng NBI sa Interagency Council Against Trafficking ang naturang reklamo laban kay Defensor sa susunod na linggo. Ronda Pilipinas. Bago pa ang epekto ng krisis sa gitnang silangan, nangungunang alalahanin pa rin ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at aumento sa sahod. Batay sa Octa Research Survey, 45% ng mga Pilipino ang nagsabing inflation ang pinaka-urgent na isyung dapat tugunan ng bansa, habang 33% naman po ang panawagan sa wage increase, 26% sa korupsyon at 24% sa access sa abot kayang pagkain. Mas mataas ang concern sa inflation sa Visayas kung saan naitala ang 54%, habang 51% naman sa Mindanao, at ramdam ito sa iba't ibang antas ng lipunan, lalo na sa urban middle class. Ulitin ko ramdam lalo na sa urban middle class. Samantala sa personal na antas, nananatiling kalusugan ng pangunahing alalahanin ng 67% ng mga Pilipino kasunod ang pagkakaroon ng sapat na pagkain at matatag na trabaho. Isinagawa ang naturang survey nitong Marso 19 hanggang 25 ng kasalukuyang taon sa 1,200 respondents. Ronda Pilipinas. Nako, magiging maaliwalas ba ang over the long weekend natin at kayo ba'y may ganap sa labas at gusto nyo maging maaraw at hindi hanga rin ang pag-ulan? Alamin muna natin ang latest sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin si Miss Glyza Escollar. Miss Glyza, happy Friday morning po. Happy Friday morning din po, Sir Darrell Justin. Para sa lagay ng ating panahon, asahan po sa malaking bahagi ng Mindanao, specifically ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan at Davao Oriental, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa umiiral na easterlies. Posible pa ang mga flash floods at landslides, lalo na po kung meron pong mga thunderstorms. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap lamang po ang kalangitan. Mainit pa rin po sa maghapon at tanging mga panandaliang ulan ang pwedeng maranasan. Sa Dagupan City, Pangasinan, inaasang aabot ng 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Samantala dito sa Metro Manila, asahan naman ang 40 degrees na heat index ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escollar, nag-uulat. Maraming salamat po, Miss Glyza Escollar mula sa Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tanggap ulit tayo na sunod-sunod na mga report. 2.7 billion pesos posibleng napunta sa ghost. May multo na naman. At duplicate beneficiaries kung hindi na ipatupad ang in-person verification payout sa mga drivers at riders. Ayon po yan sa DSWD. Ang detalye mula Kapatrol 30, Jelly Mendez. Aabot sa mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng pondo ang posibleng mapunta sa ghost drivers o paulit-ulit na benepisyaryo kung hindi agad na aksyonan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga problema sa payout ng mga benepisyaryo. Ito ang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig ng House Committee on Transportation na kung hindi ipinatupad ang in-person verification sa Transport Network Vehicle o TNVS drivers at motorcycle taxis kasama din ang delivery riders, malaki ang mawawala sa pondo na inilaan ng gobyerno para sa ayuda. Binigyan din ni Gatchalian ang desisyon nitong magsagawa ng physical payout para sa unang bugso ng 5,000 pesos na fuel assistance
sa mga kwalipikadong drivers at riders. Kasunod na rin ito ng pagkakadiskubre ng malalaking pagkakamali sa listahan ng benepisyaryo na isinumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Transport Network Companies kung saan ay natuklasan na may duplicate entries at iba pang discrepancies, kabilang na ang mga pangalang inuulit ng 2 hanggang 3 beses. Batay sa datos ng DSWD, nasa 80 hanggang 85% lamang ang nakapag-claim ng ayuda at ang natitirang 15% ay maaaring hindi na aktibong driver o posibleng hindi kailanman naging driver. Sa kabila nito ay naasahan ng DSWD na lilipat din sa e-wallet distribution ang susunod na mga payout kapag tuluyang nalinis at naberipika ang listahan ng mga benepisyaryo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! O ito, alamin naman natin, mapanganib na heat index tatama daw sa ilang lugar sa ating bansa. Totoo ba yan o totoo o hindi? Alamin kung fact or fake. Tuwing summer vibes na parang oven ang Pilipinas. Sapat na ba ang electric fan o kailangan mo na ring kausapin ang aircon mo bilang best friend? Habang paalala ng Department of Energy na magtipid sa kuryente ang bawat Pilipino. At oo, salute tayo dyan. Pero sa gitna ng El Nino, mapapaisip ka, budget friendly ba ako o pawis friendly na lang? At ang tanong na umiinit din kasama ng panahon, totoo bang mas titindi pa ang init sa bansa? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Nagbabala ang DOST Pag-asa na makararanas ng danger level na heat index ang ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon sa forecast, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang init sa Cavite City. Makakaranas din ng matinding init ang Dagupan City, San Jose, Mindoro, Iloilo City, Tacloban City, Apari at Metro Manila na may heat index na 38 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Binalaan ng publiko na ang matagal na pagkabilad sa init ay maaaring magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Pinapayuhan ang lahat na uminom ng maraming tubig, manatili sa loob ng bahay o lilim lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong damit at bantayan ang sintomas na matinding init. Fact, pinaigting din ang pag-iingat para sa mga bata, matatanda at alagang hayop na mas madaling maapektuhan ng matinding init. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Mga ka-PhilHealth, alam nyo ba na mas pinalaki pa ng PhilHealth ang benepisyo para sa gamutan ng breast at cervical cancer? Para sa breast cancer, ang coverage ay aabot na ngayon sa 1.4 million pesos. At para naman sa cervical cancer, may suporta hanggang mula 170,000 pesos. Ang mga benepisyong ito, mga kababayan, ay maaari ninyong ma-avail sa lahat po ng PhilHealth contracted hospitals nationwide. Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipina, protektado. Ronda Pilipinas. Susubukan natin pagkagaling natin sa break na makausap ang isa sa ating mga suking financial literacy advocates para tulungan tayo, lalo na iba, kakasahod lang na mga manggagawa, saan ba dapat natin ilaan yung ating budget and at the same time, paano tayo makatipid sa gitna ng nagpapatuloy na pagsirit ng mga presyo ng lahat ng uri ng mga bilihin sa ating bansa. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Yahoy! Yumayahoy na alas 10:25 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ronda Pilipinas. Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas. Kasama si Daryl Justin! Ronda Pilipinas. Nagko-convert bigla yung boses, no? Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po muna tayo ng isang report.
PCSO pinalalawak ang distribusyon ng patient transport vehicles at medical transport support. Detalye mula kay Angelo Baino. Inanunsyo ng Philippine Charity Ship 6 Office na palalawakin pa nito ang pamamahagi ng patient transport vehicles sa antas ng mga probinsya matapos makumpleto ang target na mabigyan ang 1,642 local government units sa bansa. Ayon sa ahensya, kabilang sa susunod na hakbang ang pagbibigay ng landing craft vehicles o mini-roro sa mga island municipality upang mapadali ang pagdadala ng mga pasyente patungo sa mga ospital. Meron po kaming gustong i-announce din na nasa procurement stage na po kami yung landing craft vehicle. Ayan! Kanino ibibigay yan, GM? Sa mga governor naman po dahil medyo mahirap po ang maintenance ito eh. Ito po, since lahat na ng munisipyo at syudad ay meron ng ambulansya, yung pong mga island municipalities, syempre hindi sila makakapunta. Bangka kailangan yan. Hindi po, sasakay po natin yung ambulansya sa landing craft vehicle. Parang mini-roro po ito. Kailangan para hindi naman mawala ng saysay din yung ambulansya doon. Saka importante kung ma-imagine ninyo, kung susundo ka ng pasahero, kung ililipat mo yan sa ambulance, bubuhat ka. Wala yun. Ito yung ambulansya na Nandun buo sa loob. at door-to-door na yung Matutuwa sa iyo yung mga taga-Batanes, GM. Kasi pag na-imagine mo, kung isasakay mo pa na mahirap buhatin, di ba? Kung maaalog ka. Samantalang pag ambulansya na, pagdating niya ron, punta na siya sa ospital. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng PCSO na suportahan ang pamahalaan sa pagpapalakas ng serbisyo pangkalusugan sa buong bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Sa oras po nating alas 6:31 na po ng Friday morning, pag-usapan po natin ang ayaw niyong pag-usapan, pagtitipid. Kasi wala na daw may titipid. Pag-usapan po natin ang pagtitipid at kung paano natin mas mababalanse pa yung gastos na dapat nating, yung magiging gastos natin sa kinikita natin na alam naman natin karamihan sa atin ay kapos na in terms of earnings or income. Para malaman kung anong dapat na gawin, butit pinagbigyan ako ulit, na-miss ko na siya kausapin ng ating suki at residenteng financial literacy advocate sa Himpilan, si Boss Armand Benco. Boss Armand, happy Friday morning! Yes, magandang araw sa ating lahat. Mr. Darrell Justin, I miss you also. Maraming salamat at may pasensya ka pa rin na imbitahan tayo dito dahil nung minsan na-Indian kita. Pasensya na po. Hindi, okay lang yun, Boss Ar. Alam kong very, very busy ka at ito din yung mga panahon na in demand ka kasi totoo nga naman, with everything happening nowadays, lalo na sa finances at ekonomiya, sobrang heavy na at minsan feeling natin parang information overload na sa mga kababayan natin. Pero let's take it step by step. Lalo na, Boss Arman, kakasahod pala ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaso, ang mga presyo ng bilihin ngayon, regardless kung ano pa man yan, patuloy na tumataas. Wala naman halos bumababa. Boss Armand, ano ba yung isang gastos na madalas hindi napapansin ng mga kababayan natin pero malaki na pala yung impact sa budget nila? Alam nyo, ang pananaw ko dyan hindi yung big expense ang sumisira sa budget. Yung mga maliliit na hindi natin napapansin. Tatlo yan una, yung micro-spending. Ito yung paunti-unti pero tuloy-tuloy na maliliit na gastos na ginagawa natin na hindi natin napapansin. Yung kape, araw-araw, whether yung kape binibili mo sa labas or bumibili ka sa coffee shop or yung binibili mo sa convenience store para baon mo sa trabaho, tumataas din. Baka hindi mo napansin na binantayan ko talaga to dahil alam mo naman nandito tayo sa 2 dekada na kung paano makakatulong sa tamang pamamahala ng pananalapi ng isang individual. Yung sachet na 3-in-1, nagtaas po ang presyo sa convenience store kasi ginagawa ko rin yan alam mo, ako rin naman, kaya ako nandito nagbabahagi kasi yung mga
pagkakamali o mga kumbaga I practice what I preach at nanggagaling din dun sa mga tingin kong pagkakamali na nagagawa ko, baka nagagawa din ng iba. Yung 3-in-1 sa convenience store, kasi di ba yung iba sasabihin na magtitipid ako, hindi na ako masyadong gagastos, di na ako bibili dun sa mamahali na coffee shop kasi doon 200 piso na isang kape lang. Nagti 3-in-1 na nga ako nung umpisa nitong taon na to. Alam niyo mula nung bago nagka-crisis kumpara sa presyo ngayon, nagtaas na po siya ng mga 12%. Wow. So kung dati 30 pesos yung binibiling sachet na 3-in-1 sa convenience store, 33 pesos na ngayon, 34 pesos. So hindi natin napansin yung tawag ko diyan micro spending, yung mga maliliit na gastusin na kape, delivery fee. Yung mga binibili natin, mga akala natin maliit lang yung mga binibili natin sa mga shopping apps na 200, 300. Pero naging ugali na natin, kaya sa isang buwan, nakakasampung bili tayo doon, 2,000, 3,000 nagagastos natin. Pangalawa, related to that, yung convenience, yung hindi naman talaga yung binabayaran natin yung item kundi yung pagiging madali bumili, nasa cellphone lang, kasama dyan yung mga food delivery, imbis na magluto na. Hindi nga ako kakain sa labas sa mamahaling restaurant, pero hindi na ako nagluluto sa bahay para madali, komportable, konbinyente. Mag-order na lang, grab food at yung mga anything may mga para maging mas mabilis, mas madali, may binabayaran tayo dyan. Kaya tawag ko dyan convenience premium. Pangatlo, ano yung mga hindi talaga akala natin malaking gastusin na doon tayo magtitipid? Yung mga subscription, Daryl, subscription natin sa mga streaming apps. Ako bago nitong taon na to, dahil sa paghahanap nga ng pagtitipid, alam niyo yung mga subscription ko doon sa mga para may malaki akong disk space para doon ko cloud storage, yung cloud storage. Cloud storage. Meron na doon sa Google, meron pa doon sa Apple. Tama. Tapos yung mga streaming apps, merong Netflix, may Amazon, may YouTube Premium. Binantayan ko kasi ilang beses na ako nakapanood ng Netflix o Amazon Prime Video. Disney Plus. Yan, mga ganun pa. Yung paborito ni Anton, Viva Max. Diba yung, nga pala din kasama yun. hindi na nga nakakapanood, pero tuloy-tuloy yung akala natin maliit lang, 160 pesos a month. Pag sinuma total mo, nakakatipid ka ng 3,000 sa isang buwan. At saka Sir Armand, yung sa mga pagdating dun sa mga subscriptions, yung iba na maaring nakakarga sa credit card, nakakarga sa e-wallet, nakakaligdaan nila, hindi nila kinakalendaryo, may automatic deduction na. Tama, very good, wonderful point. Biktima na rin ako yan ilang beses. Akala natin maliit di ba? 150, 175, wala naman 200 Pero sa isang taon, 1,200 na yan. Dun sa isa yun. Meron kang mga, on the average, 8 to 10 to 12 na maliliit na subscription. Kaya makakatipid ka talaga 2,000 to 3,000 a month kung susuriin mo ano talaga yung ginagamit. Hindi lang sulit. Sasabihin mo, ay sulit naman to. Ginagamit mo ba? Kailangan mo ba talaga na regular? Dito, isa na lang ang subscription namin Excuse me po. Sige. Sorry. So, yung tatlo na yon, hindi kung ano yung malaking gastusin, doon ako magtitipid. Tingnan nyo po yung micro-spending nyo, yung convenience premium na binabayaran nyo, at yung creeping subscription. Creeping kasi nga yung auto-renew, ang laking bagay mo napapansin ang laki na pala na matitipid mo. At saka magsisingit ako, Boss Armand, before my next question, dun sa mga streaming platforms, kadalasan pinapatulan din kasi, Boss Armand, yung mga 7-day free trial, 15-day free trial, 30-day. Pag pinatulan po ninyo yon, wala namang kaso. Pero pagka-subscribe ninyo,
i-unsubscribe nyo kagad kasi pwede naman yun dahil hindi kayo matcha-charge hanggat hindi dumadating yung susunod na billing cycle, depende sa araw na yun. Kasi yun nga, sabi ko, by experience, dun ako nabibiktima na may one time na parang ako naman sa isang prayer app, alam mo ba yung Hallow na prayer app? Yes, yes. Meron akong 60-day na free trial nun. Pagdating nun, nag-resubscribe sa 1 month. Nagulat ako, sabi ko, hala, hindi na dapat na mag-subscribe kasi meron naman akong kamag-anak at yung girlfriend ko, meron naman, makikigamit na lang sana ako. At saka kung ipagpapatuloy sana nila, pwedeng ikalendaryo nila para nagno-notify sa kanila, di ba? Correct. Wonderful. Very practical na pamamaraan sa pagbantay. Alam nyo, ang susi dyan, yung lagi natin sinasabi, may mahigit isang taon na, Daryl, you track your expenses. Kasi pag ang hindi mo sinulat, hindi mo mamamanage. Hindi mo mamanage kasi hindi mo sinulat, hindi mo na-monitor. Ang susi ngayon, mindfulness na nakatutok ka sa iyong kaperahan. Hindi po tayo nalulubog. Hindi nalulubog ang barko dahil meron siyang mabigat na gastusin. Lulubog ang barko dahil dun sa maliit na butas na tuloy-tuloy na tumatagas. Ngayon naman, Boss Armand, nabanggit nyo na yun dun sa mga micro expenses na meron tayo. So, yung iba ka ba katanungin, ano ba yung specificities niyan? Food, bills, or lifestyle? In terms of that, saan ba mas maganda o ano ba dapat yung unang i-adjust nila pagdating sa mga gastos nila na ito? At how should one person prioritize pagdating sa expenses niya, lalo na tumataas pa nga yung mga bilihin ngayon? Right. Well, aminin natin at wag nating gawing pamimiloso po. Hindi lahat pwedeng bawasan eh. Kailangan lang tama ang priority natin. Yes. Well, yan, nabanggit mo na yung isa. Una, yung nauso to nung panahon ng pandemic, yung salita na essentials. Okay. Diba? Nung panahon ng pandemic, papayagan ka lumabas, mamili sa grocery, sa mall, pero essentials lang ang pwede mong mabili. Hindi ka pwedeng mamili ng mga paro, ng mga kain sa labas. Tama. So, number one, i-prioritize, protect your essentials. Hindi mo pwedeng tipirin yung basic needs dito tayo nabubuhay, pagkain. Pero, pwede nating i-optimize. Halimbawa, yes, hindi ka magtitipid sa pagkain kasi pangangailangan yan. Pero, yung kung paano tayo gumagastos sa pagkain. Baka kailangan na magluto sa bahay, maging wais na pag bumili ng 1 kilong kung ano man yung binibili sa palengke o sa grocery, 2-3 potahe ang gagawin at ibabao na lang pag pumapasok sa eskwela o sa trabaho. Yung kape na sinasabi ko kanina, siguro bumili na nung garapon, tapos yung kape na kailangan mo, iniinom mo sa pagpasok sa opisina, baka nagbabaon ka na lang talaga. Yes, di ka na pumupunta sa mamahalin na coffee shop. Yes, hindi ka na bumibili doon sa convenience store ng tumataas, hindi mo napapansin yung presyo ng 3-in-1, galing na sa bahay. So, yan yung pag-optimize ng pinagagastosan mo na hindi mo na pwedeng tipiran. Pangalawa, atakihin natin yung lifestyle leakage. Tawag ko rito, meron kasing lifestyle expenses. Okay. Hindi ko sinasabing wag totally walang gagastusan, no? Alamin natin ano yung mga gastusin na kapag hindi natin ginastusan, hindi naman tayo mamamatay, hindi naman tayo mamimiligro. Mag-adjust lang tayo. Tsaka kasama doon sa adjustment, maaaring hindi ngayon mabili, at some other time siguro next quarter na. Yan yung mga bakasyon, maikling biyahe, this long weekend, di ba? Pag minsan binabantayan natin yan mga lifestyle expenses. Siguro ngayong long weekend, holiday kasi sa karamihan ngayon, hindi na katulad nung dati na basta may long weekend, tumagal lang nadagdagan ng 1 araw. Saan ba tayo magsa-staycation? Saan ba tayo tatambay? Medyo mag-a-adjust tayo ngayon. Maghahanap ng ibang lifestyle na gastusin. Siguro sa bahay, siguro kung kayo nakatira sa condo,
merong libreng gamit ng swimming pool doon. Ayun. Okay, baka doon na kayo. So, marami yan na pwedeng Yes. yung adjustan. At panghuli, maging conscious po tayo. Kapag meron tayong ginagastosan, dapat yung merong halaga talaga. Iba po yung magkano, iba yung halaga. Tanongin nyo, importante ba talaga sa inyo? Sa buhay nyo? Kung hindi, baka delay or totally tanggalin. Ito yung konsepto, Daryl, nung sa English, minimalism. Yung minimalist lifestyle. Hindi po pagiging kuripot yon. Hindi ibig sabihin hindi ka gagastos. It is choosing what truly matters. Yan yung minimalism. Halimbawa sa damit. Alam mo ba doon sa minimalism lifestyle, kailangan lang daw natin ng hindi lalagpas na 50 na damit or personal belongings. Kasama ang relo. Ngayon, pumunta ho kayo sa cabinet, sa closet nyo. Tingnan nyo po, sigurado, halos 300 ang piraso ng personal belongings nyo. Nagkakaroon na yan, Boss Armand, ng avalanche doon sa mga cabinet. Nagbabagsak-bagsakan na sa sobrang dami. Sabi nga nila lalo na sa Pilipinas, an average or a minimum of 300 sa loob ng closet mo. Kasama mo na yung personal belongings, kasama yung sapatos. Okay. Di ba, Daryl, ako noon guilty dyan nung minsan sin mo, uy, okay sapatos natin sabi ko, Hindi lang ako nagsabi bago ng pati si Gia sabi niya, Boss, ang ganda ng shoes ha. Dati po ganyan ako. At kaming sapatos, dadalawa lang naman ang paa natin. Yung iba nga parang inaayon nila, Sir Armand, na siguro isang set ng running shoes, isang set ng leather shoes. Kasi yun lang naman, kumbaga, yung babagayan lang din dun sa okasyon na pumunta. Hindi naman araw-araw, naka-leather ka, hindi araw-araw, dapat pabago-bago yung uri na sapatos mo. Correct. Sa susunod na programa sa imbitasyon ko, yan lang gusto kong ibahagi, yung minimalism lifestyle. Sakto, okay. Papanood ko na kay Kim. Anyway, Boss Armand, in the interest of time, last na lang po ito, ano yung for you sa dami ng tips na napag-uusapan natin, dito man yan sa Ronda, sa Pera-Pera, sa Life Balance, kahit saan na laging nakikinig at nakatutok sa atin. Para sa inyo, ano yung maibibigay ninyo na top 2 tipid tips at ano ba dapat yung pwede nyo i-part na maging mindset ngayon ng mga kababayan natin, lalo't unstable pa rin ang lagay ng ekonomiya, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Go ahead, Boss Armand. Well, marami nagsasabi, hindi lang sa negosyo, ang environment natin ngayon, yung tinatawag na VUCA, V-U-C-A. Anong sabihin nung VUCA? Volatile, yung sabihin daw yung, yung, di ba, yung presyo ng langis, taas baba sa maikling panahon. Uncertainty, walang sigurado sa panahon ngayon. Complexity, yun yung letter C sa VUCA, magkabit-kabit ang problema. At A, ambiguous. Ambiguous yung maraming ingay, ang gulo-gulo na maraming sasabi, dito ka mag-invest, mabilis yumaman, travel now, upgrade your lifestyle. Tapos meron ditong matandang nakakalbo na nakasalamin, lagi nagsasabi magtipid. Ang daming ambiguous, ang gulo, ang daming ingay. Alam niyo yung VUCA na yon, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa pangkalahatang ekonomiya, yun din ang kailangan natin ngayon. VUCA, letter V, visibility. Dapat alam niyo ang labas at pasok ng inyong gastusin. U, urgency. Gumalaw na po kayo ngayon. Naalala mo noon yung programa natin, pinaalala natin, kailangan meron kang emergency fund. Yes. Ang emergency fund, binibuild po yan bago magka-emergency. Hindi ngayon na meron ng emergency. Kaya build it now. Have a sense of letter U, urgency. Okay. Letter C, control. Yung control po, ito ang separate sa atin at talagang magpapakita na kailangan meron tayong gawin sa ating kaperahan. Hindi po tayo nalulubog dahil may malaking gastusin o may maliit na kita.
Nalulubog po tayo dahil wala tayong control. And letter A, adaptability. Kailangan marunong tayong matutong mag-adjust at mag-evolve. Dati ganito lifestyle nyo. Ang sasakyan mo, SUV, di gasolina, malaki. Ngayon, baka kailangan mo magtipid sa mas mababang sasakyan or yung nauuso ngayon, electric vehicle. Hindi na po kawalan, hindi na po nakakahiya kung ikaw nag-adjust at nagtipid sa iyong lifestyle. Ayun. Boss Arman, gusto ko man ipagpatuloy pero gaya nga, as promised, tayo magkakasa ng mga series of episodes ulit, lalo na sa Life Balance, upang pag-usapan pa ito at mas mapaigting pa yung information and yung awareness at urgency na ating mga kababayan pagdating sa pananalapi. Boss Armand, have a blessed and safe long weekend and I hope to talk and hear from you very, very soon, lalo na sa ating tapings. Maraming salamat, Sir Armand, sa iyong panahong Salamat. Ayan, nakasama po natin ang ating suking financial literacy advocate, si Boss Armand Benco. Ronda Pilipinas. Alam niyo ba na ang Regasco ay isa sa mga leading LPG brands sa buong Pilipinas? Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Subukan nyo na at makikita nyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brands. Huwag magpapaloko sa murang LPG dahil may daya ang timbang niyan. Dahil kahit 1 kilo lang ang dayain dyan, halos 100 pesos din ang mawawala sa inyo. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin ninyo. Tandaan nyo ha, tandaan mo. Para sigurado, Regasco. Mula pa noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwalaang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Ronda O Pilipinas. siya, dyan lamang po kayo iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Walot kalating minuto bago mag 11 in the morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita natin sa Ronda Pilipinas. Ngayon naman, Signal Super Spikers maghihiwalay matapos mag-leave sa Premier Volleyball League o PVL. Sports News mula kay Jordan Gutierrez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Maghihiwalay na ang mga manlalaro ng Signal HD Spikers matapos magdesisyon ang koponan na mag-leave sa Premier Volleyball League kasunod ng kanilang runner-up finish sa 2026 All-Filipino Conference. Bagamat nabigla, ipinahayag ng mga manlalaro ang pasasalamat sa oportunidad at samahan na nabuo sa loob ng 5 taon kung saan nakakuha sila ng 3 silver at 5 bronze medal. Ayon sa mga players na sina Don Katindig at Vanny Gandler, mahirap man ang sitwasyon, iginagalang nila ang desisyon ng pamunuan at handa na silang magpatuloy sa kanilang bagong landas sa kanilang karera. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ronnie Alonte, kinasuhan ang nagpakalat ng video ng kanilang kasal. Why oh why? Alamin natin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinasuhan ng aktor na si Ronnie Alonte ang mga umano'y nasa likod ng pagpapakalat sa kanilang kasal at pagbubuntis ng asawang si Loisa Andalio. Ayon kay Ronnie, hindi niya inaasahan na kakalat agad ang malaking event sa kanilang buhay, lalo't mayroong nilagdaang non-disclosure agreement o NDA ang lahat ng taong inimbitahan para dito. Ikinagulat umano ng mag-asawa na makitang nag-leak na ang kanilang video sa social media mula sa isang taong pinagkakatiwalaan nila. Dahil dito, nagpasya na lamang sina Ronnie
Ronnie at Loisa na tuluyan ng ilabas ang balita, lalo't wala na raw silang magagawa pa. Nabatid na marami ang nagulat sa revelasyong kasal na ang celebrity couple, lalo't ilang linggo pa lamang na ibunyag ni Loisa ang engagement nila. Pero paliwanag ni Ronnie, mas nauna talaga nilang naplano at na-schedule ang kanilang kasal bago pa man siya nagkaroon ng formal na proposal sa kanyang asawa. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. O dun sa mga sumahod po kahapon at nung isang araw, kung pinasweldo ka ng employer mo ng mas mababa sa mandated minimum wage, bawal itet siya. Alamin ang karapatan at parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinasweldo ka ng employer mo ng mas mababa sa mandated minimum wage. Nako, bawal ito! Ang bawat rehiyon sa bansa ay mayroong sinusunod na minimum wage na inisyu ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero paano kung hindi na nga sapat ang kinikita mo? Binawasan pa ng employer ang sweldo mo. Nako, bawal yan! Nakasaad sa Republic Act No. 8188 na inamyendahan ang wage law ng Pilipinas, nararapat bayaran ng employer ang halaga ng minimum wage ng isang empleyado base sa wage order ng kinabibilangan na rehiyon. Ang sinumang employer na sumuway o magpasahod ng mas mababa sa nakatakdang minimum wage ay maaaring magmulta ng 25,000 piso hanggang 100,000 piso o makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Kung may pasaway kang employer, maaari kang mag-file ng complaint sa regional offices ng National Labor Relations Commission at sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Kaya naman paalala sa mga employer, minimum wage lang ang hinihingi sa inyo at hindi pa ang livable wage. Magpasahod ng tama para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. At bago ako maunang umuwi kay paring Juaner Contino at mag-enjoy ng long weekend, tayo po'y magpatama quote for today. Bagong buwan na, pero yung ugali mong hindi marunong magpakatotoo, same pa rin. Minsan nga hindi lang bagong buwan taon-taon na lang yan pa rin ang ugali mo. Sana naman matuto ka na para kang bata. Ay, may hugot. At yan na po ang kalipunan ng mga balita tinapok natin sa Ronda Pilipinas. Muli, pagpupugay sa lahat po ng uring manggagawa sa araw po ng paggawa ngayong May 1, 2026. Antabayan nyo ako ulit mamaya sa News Scoop alas 4 ng hapon. Pero hulaan nyo kung dito pa ako noon. Antabayanan din po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio kasama si Attorney Ferdy Topacio at Miss Juby De Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Hanggang sa darating na Monday. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita na tama rin yung lingkod. Ang tama. Sa trabaho, trabaho, trabaho. Walang katapusan itong ating trabaho, trabaho. Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Daryl Justin! Ronda Pilipinas.